Magandang araw po sa inyong lahat at sa araw na ito matatalakayan po tayo. Ito po ay chat po na natanggap ko po from WhatsApp kung saan ganito po ang aking mababasa. Sabi ay ganito, pinanganak akong Katoliko, mamamatay akong Katoliko. Ako'y namulat na sa pananaw, tradisyon at paniniwala ng aking magulang. Paghalik sa mga paan ng santo. Tingnan natin yung kanyang Ako'y namulat na sa pananaw, tradisyon at paniniwala ng aking magulang. Paghalik sa mga paan ng santo. Ito po. Hindi po nahahalikan ng paan ng mga santo. Bakit? Yung santo, yun yung tao. Yun yung taong namuhay sa kabanalan. Kung saan dumaan din sa mga pagsubok, hirap sa buhay, hanggang sa dumaan ng araw na sila'y pumanaw. Paano mahahalikan ang paan ng santo? Nakalibing yun. Dito pa lang may palpak na. Pananalangin sa mga ito ay hindi po dinadalangin ng mga santo. Hindi po dinadalanginan ang mga santo. Ang mga santo po ay ating kaakibat sa ating pananampalataya. Sila ay handang mag-intercede. Kaya meron kaming tinatawag na intercession of the saints. Yung intercession of the saints, yung saints dyan, is not referring to a rebulto. It is referring to the actual saint. Yung pumanaw na saint. Hindi sa rebulto, ano? Kaya wala tayong turo na pananalangin sa mga ito. Wala. Dito pa lang may palpak na to eh. Ha? At sa pagsamba sa kanila, hindi po sinasamba ang rebulto. Katunayan po kung ating babasahin po doon sa Our Catholic Faith, page 220, ganito ang ating mababasa. We do not worship the saints. We only honor them as the special friends and servants of God. We adore God alone. Napakaliwanag dyan ha. We do not worship the saints. We only honor them as a special friend and servant of God. Hindi namin tinuturo na sila ay mga Diyos, kundi sila ay mga kaibigan ng Diyos. We do not worship the saints. Kaya itong kung sino man ang gumawa nitong itong pahayag na ito ay isang gawang kwento na ibinatay lamang sa paniniwala ng mga sulpot at hindi sa opisyal na turo ng simbahang Katoliko. Sinasabi ng ilan kapwa ko Katoliko na di namin sinasamba ang rebulto ng Diyos. Ito'y pag-alala lamang pero di ako naniniwala. Bakit? Hindi ba pagsamba ang pagluhod? Ito na ngayon. Ito naman ulit ay pananaw naman ng sulpot. Bakit maraming uri ng pagluhod? Hindi naman pagsamba. Ngayon na lang halimbawa, pag ikay pinaluhod sa asin ng nanay mo, pagsamba ba yon? Pag ikaw ay lumuhod sa harap ng syota mo at nag-propose ka, pagsamba ba yon? Hindi. Kaya itong sinasabi nito na pagsamba ang pagluhod, mali yun. Actually, sina Josue ayon sa Biblia, nagpatira pa sa harapan ng kaba ng tipan. Pero hindi nila sinasamba ang kaba ng tipan. Yan ay isang patunay na ang message niya ito ay hinango sa paniniwala ng mga sulpot at hindi sa opisyal na turo ng simbahang Katoliko. Sabi niya, hindi ba pagsamba ang pagluhod ng tao sa santo? Mali. Ito ay pagbibigay galang. Gaya na sinasabi sa Daniel, kung ating babasahin ito sa ang dating Biblia, ay ganito ang ating mababasa. Nang magkagayoy, ang Haring Nabucodonosor ay nagpatira pa at sumamba kay Daniel. At nag-utos na sila maghandog ng alay at ng may masarap na amoy sa kanya. Anong klaseng pagsamba ito? Ito ba'y dinudiyos si Daniel? Aba hindi. Kasi kung ating babasahin yan sa magandang balita Biblia,
ay ganito ang ating mababasa. Yumukod si Haring Nebuchadnezzar, nalapat ang mukha sa lupa at nagbigay galang kay Daniel. Yun palang sinasabing pagsamba doon ay pagbibigay galang lang. Hindi siya bilang Diyos, kasi kung itutuloy nyo yan, hindi naman kinilalang Diyos ng hari si Propeta Daniel. Kung atin naman yung babasahin naman sa salin na ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos, ay ganito naman ang pagkakasabi. Nagpatira pa si Haring Nebuchadnezzar upang parangalan si Daniel. Pagkatapos, nag-utos siyang maghandog at magsunog ng insenso kay Daniel. Ano ang karugtong niyan? Tuloy lang sa 47. Ang sabi naman sa 47, sinabi niya kay Daniel, dahil ipinahahayag mo ang panaginip ko at ang kahulugan nito, totoo na ang iyong Diyos, ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng Diyos. Ibig sabihin, hindi niya kinilalang Diyos si Daniel. Ano yung pagsambang ginawa? Yun pala ay pagbibigay galang lang. Kaya, yung kanilang sinasabi ay isang bunga ng kanilang maling unawa. Katunayan sa mga sulpot kasi, kapag sinabi kasi na pagsamba, yun lang pagsamba na pag-Diyos sa sinasamba. Di nila alam, biblically, meron tinatawag na samba, sinamba, pero ang kahulugan pala ay paggalang lang. Kung itutuloy nyo yan sa 47, yun na nga sinasabi doon, ang sabi ni Haring Nebuchadnezzar, tunay ngang ang Diyos mo ay makapangyarihan sa lahat ng Diyos. Hindi niya sinabi na si Daniel mismo ay Diyos. Kaya yung pagsamba na yon, yun ay isang uri ng paggalang. Hindi yan kayang ipaliwanag ng mga sulpot ng mga pastor kasi limitado lang ang kanilang alam. Ating ituloy ang pagbasa sa naturang babasahin na pinalito na mindset ng Katoliko. Hindi po ito ang mindset ng Katoliko. Ito po ay mindset ng mga sulpot. Okay, sabi naman dito, pananalangin dito habang nakatingin sa rebulto ng Diyos. Yung Diyos na ginamit is small letter D. Wala kaming Diyos-Diyosan sa Katoliko. Katunayan, wala kayong maipakita na meron kaming santo kinilala naming Diyos. Wala. No? Wala talaga. Marami na akong hinamon niya ng mga pastor. Maaari ka ba makapagpakita ng aklat Katoliko na nagsasabi na isa sa mga santo namin ay tinatawag naming Diyos? Maaari ba magpakita? Alam nyo, walang ni isa man sa kanila ang nangahas na makapaglabas ng dokumento. Yon ay dahil wala naman talaga. Wala naman talaga. At hindi namin kinikilalang Diyos ang aming rebulto. Hindi namin sinasamba ang rebulto ng Diyos. Yan ay isang maling unawa, bunga ng hindi pagkaunawa sa tunay na aral ng Katoliko. Tuloy natin. Paglalakad ng todo haba sa prosesyon. Yung prosesyon naman, yun ay biblical. Alam niyo bang biblical na prosesyon? Yan ay nasa The Living Bible. Basahin natin na. So Joshua summoned the priests and gave them their instructions. The armed men would lead the procession, followed by 7 priests blowing continually on their trumpets. Behind them would come the priest carrying the ark, followed by a rear guard. Ito isang patunay na yung kaban ng tipan, yung rebulto, yung Ark of the Covenant, no? Ay pinoprosesyon ng mga sinaunang mananampalataya. Pinoprosesyon. Kaya itong kanilang rito is mindset nila, hindi bati sa Katoliko kundi sa mali nilang unawa. No?
pagpapasalamat sa mga iba't ibang rebulto ng apostol, hindi namin pinapasalamatan ang rebulto ng apostol. Hindi namin pinapasalamatan ang rebulto ng mga apostol. Ito ay isang malinaw na pamamaratang, isang uri ng pamamaratang na magagawa lamang ng mga desperado sapagkat di nila kayang labanan ng mga Catholic defender. Ano pa? Nakadalasan ay pinupuna ng mga tao. Kayo ang namumuna sa mali ninyong unawa. Hindi namin kailanman pinapasalamatan ng iba't ibang rebulto ng apostol. Wala kaming ganyan turo. Next, ito ang kinamulatan kong relihiyon at madalas ko ding sinabi na ako'y pinanganak na Katoliko, mamamatay akong Katoliko. Hindi yan ang kinamulatan naming relihiyon. Ha? Hindi iyan ang kinamulatan naming relihiyon. Yan ay bunga ng maling unawa. At yan ang maling unawa ng mga sulpot na akala nila kinamulatan namin mga Katoliko. But in reality, hindi yan ang opisyal nating turo. Bakit? Kung babasahin natin ang Catechism of the Catholic Church 2132 ay ganito ang ating mababasa. The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment which prescribes idols. Veneration. Ha? Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype. And whoever venerates an image venerates the person. Venerates the person portrayed in it. Ibig sabihin, hindi siya naka-direct sa rebulto. So, hindi pwedeng halikan ng paan ng santo, tapos ang nasa isip mo, kukote mo rebulto, mali yun. Hindi pwedeng dalanginan ng mga santo, tapos ang nasa isip mo, rebulto. Hindi yon. Whoever venerates an image, venerates the person portrayed in it. So, hindi yung rebulto mismo, but the person portrayed in it. The honor paid to sacred images is a respectful veneration. Ito isa lamang uri ng paggalang. At hindi pagsimba bilang Diyos. Not the adoration due to God alone. Kung talaga nakakunawan ng English itong mga pastor sulpot na ito. Sabi dyan, not the adoration. Not hindi. Tagalogin natin ano? Ang paggalang, ang parangal, ayan, honor. Ang parangal na ating ibinibigay sa sagradong imahe ay isa lamang uri ng paggalang. Hindi ang pagdiyos na nararapat lamang sa Diyos. Not the adoration due to God alone. Kaya yung sinasabi sa naturang mensahe na natanggap natin sa WhatsApp na pinalilitaw na ganyan daw ang mindset ng Katoliko ay isa lamang kabulaanan at bunga ng maling unawa. Okay? Bunga ng maling unawa. Hindi yan ang opisyal na turo ng simbahang Katoliko. Tuloy pa natin yung nakalagay dyan. Religious worship is not directed to image in themselves considered as mere things, but under their distinctive aspect as images leading us unto God incarnate. The movement toward the image does not terminate in it as image, but tends toward that whose image it is. So, sa madaling salita, yung iniisip ng mga pastor sulpot na akala nila'y turo ng Katoliko ay salungat sa CCC paragraph 2132. Ha? Ito ay salungat sa aming opisyal na turo. Sa aming opisyal na turo, hindi namin kailanman kinikilalang Diyos ang mga rebulto. Naintindihan ninyo?
So, naway itigil na ng mga kawawang sulpot na pastor ang pamamaratang. Alam nyo ba na malaki ang pananagutan nyo yan pagdating ng araw na kami pinararatangan nyo ng isang bagay na hindi naman namin ginagawa. Ating ituloy bubasa ng kanyang mensahe. Sabi pa rito, pero gusto kong sabihin sa inyo na nabago ang aking pananaw nang mabasa ko ang salita ng Diyos. Kasi sa loob ng maraming taon nang gagalaiti ako sa galit kapag pinupuno ng ibang relihiyon ng simbahang Katoliko, kaya madalas ako makikipagdebatihan sa kanila. Itong ganito, ang tawag sa ganito is ito ay salungat sa kautusan na na huwag kang magbintang ng kasinungalingan sa iyong kapwa. Pinalilito niya na ito ay mindset ng Katoliko, gayong ito ay mindset ng mga sulpot na nagpapanggap na Katoliko at walang alam sa ating opisyal na turo. Sabi pa niya, hanggang sa may nabasa akong isang komento sa aking post sa Facebook na nagsabi, kapatid, di pa huli lahat, may oras pa para malaman mo ang katotohanan. Matagal na naming alam ang totoo, ang problema lang binabaluktot lang kasi ninyo. Kaya pinalilitaw nyo na hindi pa namin alam ang totoo. Binabaluktot ninyo, hindi namin turo, pero pinalilitaw ninyo na turo namin. Malaking problema yan. No? Malaking problema yan. Ano pa? Mahal ka ng Diyos, di niya hahayaan na mapahamak ka sa katotohanan na sa Biblia mo lang matatagpuan. Yes, biblical ang aming turo. Biblical. Biblical! Na nagbigay galang si Haring Nebukadnezar kay Daniel, isang uri ng pagsamba, ngunit hindi kinikilalang Diyos dahil ito'y isa lamang paggalang. Walang ganyan sa mga sulpot na sekta. Kaya walang sino man sa kanila ang makapagpaliwanag ng tama ng Daniel 2:46 hanggang 47. Oh. Wala. Ni isa, wala. Bakit? Dahil hindi na nauunawaan ang terminong ginamit doon na pagsamba. At sinamba ni Haring Nebukadnezar si Daniel. Sa kanila kasi aminin ng pagsamba, pag-Diyos na. Kaso ang karugtong salungat sa unawa nila. Dahil ang kinikilala palang Diyos ng hari, hindi si Daniel, kundi ang Diyos ni Daniel. Pero bakit ginamit yung terminong pagsamba? Dahil yon ay isa sa mga kahulugan ng pagsamba na ang meaning din veneration o pagbibigay galang. Yan. Hindi nila alam yan. Sabi niya, noong mga oras na yon, bagamat may halong pagkagalit, naging curious ako sa sinabi ng taong yon. Inaamin ko, mas marami sa aming Katoliko ang nagrurusaya ng todo haba, ngunit hindi naman nagbabasa ng Biblia. Yes, tama, nagrorosaryo nga. Yung iba naman, di naman alam kung ba't nagrorosaryo. Sa halip na magtanong bakit tayo nagrorosaryo sa mga Catholic faith defenders, doon pa nagtatanong sa mga pastor sulpot. Na wala namang ibang gagawin kundi ang iligaw ang ating pananampalataya, no? Iligaw ang ating ang pananampalatayang Katoliko. Yan isa sa mga problema nila. Huwag kayong magtanong sa mga sulpot dahil walang isasagot sa inyong tama yan. Ang isasagot nila ayon sa kanilang mindset, hindi ayon sa ating katuruan. Ano pa niya? Sabi pa niya dito. O, pinaglalaban ko ang aking reliyon pero sa di-aksidente pangyayari nalaman ko ang katotohanan. Ito talaga, mindset talaga to ng sulpot. Bakit? Ang tunay na Katoliko, alam na ang ating ginagawa ay katotohanan. Once sinabi mo na hindi katotohanan ng ginagawa mo bilang Katoliko, na mananampalatayang practicing Catholic ka, sasabihin mo hindi katotohanan yung ginagawa mo? Ha? Ikaw ay sulpot. Wala kang alam. Kasi pag sinabing you are practicing Catholic, you are a devoted Catholic, hindi mo sasabihin wala ka sa katotohanan. At hindi yan sinasabi ng mga taong nagsasabi, ako'y ipinanganak sa Katoliko, ako'y mamamatay na Katoliko. Hindi kailanman nag-iisip yan na mali ang kanyang paninindigan. Tingnan niyo ha. Ano pa sabi rito?
Sabi niya to, year 1993, nung tinanggap ko ang Panginoon sa aking buhay, ito pa, isa pa to, mali na naman, palpak na naman ulit. Bakit? Tinanggap na natin sa ating buhay ang Panginoon nung tayo ay bininyagan. Tapos tayo ay kinumpirmahan. Matagal na nating natanggap. Hindi talaga ito mindset ng Katoliko eh. Kung sino man nung gumawa nito, kung sino man gumawa ng kalukuhang ito, huwag kayo magpaniwala. Hindi yan ang mindset ng Katoliko. Hindi ganyan ang mindset ng Katoliko. Ng tunay na Katoliko. Ito ay isang ebidensya na desperado talaga ang mga pastor sulpot na yan na kahit pa magsinungaling gagawin ng lahat, lukuhin lang tayo. At ikaw naman na hindi nag-aaral, nisasalisid ang ating pananampalataya, nagpapaloko naman. Ano? Nagpapaloko naman. Sabi dito, pinanganak akong Katoliko pero nung makilala at mabasa ko ang salita ng Diyos, isa pa to. Simula pagkabata, tinuturuan na tayo sa paaralan kung paano magbasa ng Biblia. Kaso nga lang, mayroon talaga mga tao talaga tamad talaga magbasa. Mayroon nga kasabihan eh, abuse is not an argument against the proper use. Hindi porke tamad kang mag-aral ng Biblia, wala kang alam sa Biblia, sasabihin mo na kaagad ay hindi nyo alam ang totoo. Wala sa Katoliko ang totoo. Baka yung sabihin nila, hindi, mali yun. Hindi ka lang talaga nag-aaral. Tuloy natin, ang sabi dito. Napagtanto ko na mali ako, isa pa to talaga, hindi talaga to mindset ng Katoliko eh. Very desperado, ano? Very desperado. Katunayan, walang turo sa Katoliko na kinokontra ng Biblia. Isa yan. Ano? Walang turo sa Katoliko na kinokontra ng Biblia. Kung meron man, hinahamon ko. Kung sino man, malakas ang loob na protestanteng nanonood ngayon dyan, hinahamon ko kayo. Pasukin nyo ko sa live ko sa punto por punto. Kita nyo yung number dyan sa screen? Labas ko yung number ko sa screen, ano? Para makita ninyo, ano? Tignan nyo yung number ko dyan sa screen. Ito. Ito. Yan. Yung WhatsApp number na yan. Tignan nyo, yung WhatsApp number na yan. Kontakin nyo yan. Tawagan nyo yan pag nag-live ako sa punto por punto at makipagsubukan kayo. Ilabas nyo ang sinasabi ninyo na mali ng Katoliko. Ilabas nyo. At patunayan yung salungat yan sa Bible. Ilabas nyo ang talata ng Biblia na nagsasabing salungat sa aral namin. Kung may mailalabas kayo. Kasi matagal na akong nakikipagsubukan. Wala pa akong nakita na kapagpalabas ng sinasabi nilang kakontra sa Biblia, bagko sila pa napatunayan namin kakontra. Okay? Tuloy natin, ano? Sabi dito, si Maria na ginawan pa ng rebulto para sambahin, hindi namin ginawa ng rebulto si Maria para sambahin. Saan mo nabasa na aklat Katoliko yan? Ginawan siya ng rebulto para sambahin. Kawawa naman. No? Sobrang dami talagang pinagsasabi na kasinungalingan. Pangalawa, sabi niya, hindi biblical yan. Sabi niya, hindi biblical. Wala kaming turong ganyan na ginawan siya ng rebulto para sambahin. Isang kalokohan ng mga sulpot. Itinatanim nila sa utak ng mga Katoliko. Kaya nga sinasabi namin sa mga Katoliko na nanonood ngayon, pag nilapitan kayo ng protestante sa lugar ninyo at nais kayong pangaralan, huwag niyong tanggapin sa bahay niyo. Huwag niyong tanggapin. Dahil once tinanggap mo yan, babaliktad talaga ang utak mo. Talagang babaliktarin nila. Dahil yan ang ugali ng mga manloloko. Ika nga sa kawikaang Pilipino, walang manloloko kung walang nagpapaloko.
Ano? Kung sakali may dumalaw sa inyo na mga sulpot na mga ngaral at nais kayong pangaralan, sabihin nyo, mag-schedule tayo. Magpapatawag ako ng Catholic Faith Defender at kayo ang magtalakayan, makikinig ako. Yan na. Tingnan natin kung haharap ba yung sulpot na yan. Tinitiyak ko sa inyo. Nakarinig lang yan ng Catholic Defender, aatras na yan. Ano? Aatras na yan. Makarinig lang yan ng term Catholic Faith Defender, aatras na yan. Kaya, mga Katoliko, i-share nyo ito. Kung sakali meron kayong katanungan o nagugulumihan sa inyo pananampalatayang Katoliko, huwag kayong mag-atubiling magtanong sa amin sa programang Punto por Punto. Initiyak namin sa inyo, lahat ng sagot na inyo makukuha, opisyal na turo ng Simbahang Katoliko. Hindi yung ganito. Very desperado. Kahit saan ko tingnan, no? Ang haba ng kanyang ginawa. Sabi niya sa dulo do, isa na akong born again Christian. Ito palpak pa lang eh. Ba't ka lumipat sa iglesyang tatag lang ni Charles Parham? Tingnan nyo, ating i-search, ano? Ating i-search. Sino ang nagtatag ng Roman Catholic Church? Who is the founder of the Catholic Church? Sagot, the Catholic Church teaches that it is the one holy Catholic and Apostolic Church founded by Jesus Christ in His Great Commission, that its bishops are the successor of Christ's apostles, and that the Pope is the successor to Saint Peter, upon whom primacy was conferred by Jesus Christ. Sino daw ang founder? Si Jesus Christ. Sino ba ang founder ng born again? Sabi dito is the birth of the born again Christian. Ito, basahin natin. In the early 70s, the Watergate scandal shocked the nation. One of the men involved was Chuck Colson, who later pled guilty and served time in federal prison. During this season, Colson came to faith in Jesus and converted to evangelical Christianity. In 1976, Colson published Born Again, which chronicles the events leading to his conversion and explains his radical life change. The book was an instant bestseller, making Colson one of the most influential evangelical leaders of his era. In 1976, a dark horse candidate from Georgia named Jimmy Carter won the Democratic presidential nomination and then narrowly won the general election. Carter was barely known nationally, so his victory garnered even more attention. During his campaign, Carter professed to be a born-again Christian. Most political pundits and media outlets had no idea what that meant. Tingnan nyo ha, 70s pa, early 70s pa. Nakita nyo? Ha? Early 70s pa. So, sabihin, before that, wala pang born again Christian. Sabi kasi ito, they don't know what he meant. Nakita nyo? May pinagmulan. Early 70s pala. Ha? In the early 70s. Ayan, so nakakabagot siya ipagpatuloy ang basa kasi para sa akin, ito ay isang malaking kasinungalingan. Nagpapanggap siya na Katoliko. Ngunit ng kanyang mga paliwanag, hindi naman binatay sa opisyal na turo ng Katoliko, kundi sa mindset ng mga sulpot at protestante. So, yan ang ating, hindi ko natutuloy yung pagbabasa ko dahil mukha yatang, pinagluloko lang tayo ng mga born again na ito, Sa mga born again dyan, sa tingin ninyo, tama itong sinasabi dito, harapin nyo ako. Harapin nyo ako, huwag kayong magtago. Problema kasi sa inyo, hanggang chat lang kayo. Hanggang chat, takot naman humarap. Ay, takot humarap sa akin. Hindi naman tayo magsusuntukan. Talakayan lang naman. At talakayin natin yung mga issue na ipinupukol nyo sa amin na akala, na pinalilitaw ninyo, maling turo daw namin pero wala naman kayong supporting
na reference na talagang mali ang turo namin. Maraming salamat sa inyong panonood sa video kong ito at nawa subaybayan po ninyo ang another episode ng ating programa dito sa Straight to the Point. Maraming salamat po. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the truth is the Yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.